Good morning mga kapadyak. So meron tayong isang bike ngayon na kailangang ayusin at linisan. So ang gagawin dito is babakasin lahat ng piyasa, lilinisan, lalagyan ng grasa or lubrication, lalo na yung chain. So yung bike pala ni Sir is Bianchi Impulso. So yan, tingnan nyo po dito sa video, makikita nyo po na po siya ng alikabok. Yan. So ang gagawin natin dito, ibalik natin yung dating ganda ng bike na ito. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Dumi po. So ito, sisimulan ko na. Then tatanggalin natin yung cassette. So ito muna yung ginawa ko. Ang inuna kong tinanggal is yung chain kasi kailangan na siya ibabad ng 10 minuto para lumambot yung mga kalawang at saka malinis din po yung mga ibang parte ng chain. Saka natin siya ilalagay sa ultrasonic machine. Alright? Okay, so ngayon, itong cassette at saka yung chain, ibabad na natin sa ultrasonic machine para matanggal itong mga kalawang at saka dumi sa cassette. So ito, ilagay ko na siya. Then pagkatapos yan, kalahating oras po siya nakababad habang nililinis ng ultrasonic machine ang cassette at saka chain po. So ito, medyo maingay nga lang po talaga itong machine na to, pero effective po siya pag dating sa paglilinis ng chain at saka cassette po o sa ibang parts. Pero advice ko, huwag nyo gamitin yung ultrasonic machine kung yung pyesa ay may pintura kasi sisirain ng machine na yan ang pintura ng pyesa na yan. So mas magandang as in stainless lang siya or yung katulad ng chain at saka yung cassette lang. So mas safe po siya dahil titirahin ng ultrasonic machine ay yung mga dumi po at saka kalawang. So yan, tignan na lang natin po sa sunod na video po. Okay, then ang susunod yung gagawin, patanggalin na natin yung end caps cables para mabilis na baklasin. Then, mga pyesa na yan, saka sa tatanggalin po. Yan o, sobrang alikabok o. So, yan, may babalik natin yung dating ganda ng mga pyesa niya. Right? Right mga kapadyak, so tapos na, nag-beep na yung machine, so ibig sabihin tapos na yung paglinis ng machine sa cassette sa chain. So tingnan natin kung gaano ka-effective sa paglilinis itong machine sa mga pyesa po. So yan yung cassette, so yan, natanggal na yung mga dumi. Then yung chain, so yan po. So ang gagawin na lang dito, babanlawan, konting brush na lang para makuha lang yung mga natitirang dumi sa pyesa na ito. Alright, so let's go! Alright, so ito na yung chain. Medyo basa ko siya. So, papatuyuin ko na lang siya ng 10 minuto. Okay. Ito yung dryer box ko. Sariling gawa ko lang po ito. Then, timer. So, 10 minutes. After that, tatanggalin natin to. Then, i-standby natin for lubrication na po yung chain. So, habang naghihintay po ako ng matapos yung 10 minuto, simulan ko ng baklasin itong mga bearings dito sa rear hub, bottom bracket, front hub, tapos dito sa head tube bearing. Alright? Ito na yung lahat ng mga bearing ng bike. So ito po yung sa mga maliliit na bearing yan sa wheelset po yan. Tapos ito yung sa pulley.
Then, ito naman yung sa head tube bearing po. So, hugasan ko na ito lahat. Then, papatuyuin. Then, lalagyan ng grasa. Right, so ito na yung mga bearing sa bike ni Sir. Then, yan, tuyo natin yan. Linis na at saka tuyo. Then, lalagyan na lang po lahat ng mga grasa. Yan yung mga bearing. So, ito po ulit yung sa bottom bracket, sa wheel set ni Sir, sa pulley, at sa head tube bearing po. Yung ibang mga parts, ito pinapatuyo ko na lang. Okay, so may 3 minuto pa ako. Saka ako tatanggalan yung mga pyesa dito. So habang naghihintay ng 3 minuto, magbubuo muna ako ng Rubik's Cube. Right? So guguluhin ko muna to. Okay, pampalipas oras. So yan, magulo na. Right? Tapos may 2 minutes at saka 40 seconds ako. So bubuuin ko to. Sana matapos bago matapos ko. Right, so simulan ko na. So 2 minutes and 17 seconds. Sana matapos. Alright. So 1 minute and 55 seconds. Okay. So, hindi ko tinitignan na mabubuo to. Tara! Ay, sorry. Wala lang. So, yan po. Mabuo na. May 1 minuto po ako. Alright, so yan. Tapos na yung oras ng paghihintay. Then, ito na yung mga piyesa, mga parts. So, linis na po yan. Diba medyo may tubig to. Ano okay na yan, pupunasan ko na lang ibang piyesa nito. Right? So, sisimulan ko na lagyan ng grasa. Yung mga bearing din, bubuuin ko na din yung bike ni Sir. So, yan na po. Naugasan na po yung frame ni Sir. Tapos, sa backlash na din mga piyesa. Then, pinunasan na yung bike niya. Ay, yung frame ng bike niya. Tapos, ang gagawin na lang po dito, ipa-final polish na lang po siya para yung kulay niya mag-enhance at saka magiging glossy din po tingnan. Dagdag forma na din po sa bike ni Sir. Then ito na mga parts. So yan, ready for assemble na po yan. Mga bearings, and pulley. Then may mga maliit na parts. Then ito na din po yung mga group set ni Sir. Mga hugas na po lahat yan. Nakapalis na din po yan. Okay? So, okay, hata ulit. Okay, so tapos na yung paggrasa sa mga bearing, sa mga pyesa, pag-polish. Then, ang gagawin ko dito sa frame is bubuuin ko na, ilalagay ko ng mga parts. Tapos, once na ilagay na po, ang next step is ipapolish ko na po. Yan na yung final na gagawin dito sa frame po. Right? So, sisimulan ko na.
Alright, so nalagay ko na yung mga piyesa maliban sa chainring. Ang gagawin ko ngayon is maglalagay ako ng polishing para pagkintabin yung frame, saka ko ilalagay yung chainring po. Kasi kapag nilagay ko ngayon yung chainring, mahirapan ako maglinis dito. So, ipapolish ko muna siya, then chainring, then proceed na ako sa ibang gagawin po dito sa bike ko. Frame mo, mas mapoproteksyonan po siya. Parang gaya lang din po ng barat ng tao na kailangan lagyan ng lotion para hindi po siya mag-dryness. Ganun din po yun sa bike po. Alright, so time's up. Pwede na natin siyang punasan. So make sure pag gumamit po kayo ng pampunas, microfiber cloth po dapat para mas swabe po ang pagka-polish natin dito. So kikintab siya dahil tuyo na yung polish. So kikintab na po lalo po at saka magiging maganda po siya tingnan ulit. Right, so ito na yung crankset, nalagay na siya. Tapos lalagay natin yung fixing bolt. Make sure pag naglagay nito hindi yung higpit kasi pag sobrang higpit po siya, hirap sa pag-ikot yung buong crankset po. So, ang gagawin muna is subukan muna natin siyang higpitin para ma-press po. Then, paikutin yung crankset. So, pag gano'n, ibig sabihin medyo mahigpit siya. So, luluwag tayo ng konti. Okay? So, medyo luwag pa. Tapos, sabay hampas para magkaroon siya ng haluang. So, papaikuti ko na. Yan, medyo okay na siya. So, then, pag okay na, lalagay na natin yung dalawang bolt. Okay, so ilagay na natin ito. Tapos, dito sa dalawang bolt, may dalawang choices po ang nilalagay dito. Either assembly paste or thread lock po. So, or thread locker. So, ito yung lalagay natin. So, wala siyang sorry. Na. So, konti lang. Okay? Then, press na natin doon sa pangkat. Right. Pag mo muna pahigpitan, then yung pangalawa. Sayang to eh. Hindi natin ito magamit. Isaw-saw lang natin ito. Right. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan, konting hit lang. Tandaan nyo po, pag wala kayong torque wrench, subukan yung gamitan ng pulsuhan. Pero pag may torque wrench po kayo, mas maganda po para iwas sira o pagkabilog ng mga tornilyo. So itong torque wrench ko naka-adjust na po yan sa 12 Nm kasi yan ang nakalagay dito. Dapat sundin po yung naka-mention dito. Yung Newton meter, kung ilan nakalagay po, dapat sundin siya. So yung nakalagay dito, minimum 12 hanggang 14 Newton meter po. So yan, hihigpitin ko na siya. Mas safe po pag may torque wrench po kayo. Tandahanin nyo na po. Pag tumunog na, ibig sabihin, na-reach na po yung higpit na. So, yan. So, hindi lang isang beses, dapat dalawa po. Okay. Yan. So, okay na yan. Kabila dito. Yan. So, okay na.
Okay, so ito na ngayon yung reset ni sir. So, ito yung nailagay na. Tapos yung chain, ilagay na rin. So, gagawin ko is maglalagay na ng lubrication sa chain. Dapat pag naglagay po ng lubrication, ipatak-patakan po. Huwag yung papaliguan yung buong chain. Kasi pag ginawa nyo yan, ang nangyayari po dyan is prone po siya sa mga dumi, at mga alikabok. At saka kahit anong mga makakapekto sa performance ng chain po. So, ang gagawin natin is patak-patak lang. So, bawat roller sa chain, isang patakal. At saka yung patak ng loob, yung konti lang. Yung sakto lang mabasa yung roller po. So, kung naglagay po kayo ng lubrication, hanap nyo muna yung missing link. So, yan yung palatandaan natin kung saan tayo nagsimula, nagpatak ng lube at doon din tayo magtatapos po. So, ito siya. Shut up na po natin siya. So, baba muna natin sa pinakamaliting gear. Then, sa likod muna mag-a-adjust. So, make sure habang nag-tune up kayo ng gear sa likod, dapat wala kayong marinig na clicking o yung sumasahid yung chain sa cassette po. Dapat suwabe. So, ulitin ko sa maliit. Okay. So, yan. Maganda po yung tuning natin sa likod. Walang sablay. Okay. So, sa big chain ring naman po. Okay. So, dito sa big chain ring, dapat itong side ng chain, itong side, hindi dapat sumaside dito sa cage ng front derailleur po. So, tingnan natin kung may gap. Ayun. Sakto yung gap niya. So, okay na yan. Dapat yung gap niya sakto lang, hindi sobra. Kasi pag nag-shift ka ng FD at sobra yung pagkakalabas ng FD mo, may possible yung chain kakalas at ikakasira ng chain ring mo at saka ikakadisgrasya niyo po yan. So, ngayon, yung gap ng chain sa FD, sa cage niya, sakto lang po. So, kaya pag binalik ka sa pinakamaliit at inakyat sa pinakamalaking chain ring, yan, hindi po siya palabas. Okay? So, sakto lang. Alright. Ay, goods na yung bike ni sir. So, ayan na mga kapadyak, na-condition na natin yung bike ni sir. So, pwede na siya pang long ride, pang short ride, kahit anong ride, kasi full condition na yung bike niya. So, pag nilapitan po natin siya, yan, kita niyo po makintab na yung bike. Yan, as in bagong linis po yan. Pati yung mga bearing dito sa rear hub, bottom bracket, front hub, then head tube bearing, mga bagong linis, at saka bagong grasa dito lahat yan. So, maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa video ko po. At sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe sa YouTube channel ko. At sana magkita-kits po tayo ulit sa susunod na vlog po. Maraming salamat at saka ride safe po sa inyong lahat.